So ito, nakapaglinis na tayo ng cage. So, ipapasok na lang yung iba dito. And then, sukatin natin. So, idea lang no, para dun sa mga bago pa lang na mag-start ng pagpupugo. So guys, good morning. So, na-start na natin na linisan yung ibang cages. So, ito yung gamit natin, pressure washer. Connect lang natin tong hose. So, itong pressure washer na to, na-score lang natin sa sa orange app. So, if meron na. Yun. So, actually maganda tong pressure washer na to kasi may kasama na siyang itong pinaka ano man tawag dito. Para dito mo i-keep yung yung hose. So, umulan nga pala kagabi so medyo nabasa na rin itong mga cages na to. Hopefully mas madali natin siyang malilinis. So technically hindi na natin kailangan mag-brush ng cages natin. Ang purpose naman kaya natin siya babrushin is para matanggal yung malikabok, matanggal kung ano man yung mga duming nakakapit pa dun sa ating cage. Pero since meron tayong gamit na pressure washer, malakas to, so hindi na natin kailangan ng brush. So sa tagal-tagal na nating nagpupugo, hindi agad tayo nakabili nito. So hindi natin nakita na yung value na meron ka dapat ganito. So na-realize ko lang na kailangan ko nito nung nagka-car wash na ako ng sasakyan. So mas kailangan ko siya on a daily basis kapag nagto-turnover ako ng sasakyan, kailangan malinis. So kailangan meron akong ganitong klaseng pressure washer. Usually kapag maulan, no? Pag maulan wala kang choice. Sayang naman yung ibabayad mo sa car wash kung uulanin din. So mas maigi na ikaw na lang maglinis. So yung haba nga pala nung ating hose, kung doon nagkakamali is umaabot na ng 10 meters. Ayan. So, mahaba rin siya. So, ang advantage nito is madali tayong makapaglinis. Syempre may disadvantage din to. So, kung nanghihinayan ka sa tubig at sa kuryente, so ayun, yun lang yung magiging magastos sa kuryente and then malakas rin to sa tubig. So, hindi mo naman matatansya kung gaano kalakas or gaano kadami yung ibubuga ng tubig. So, yung sasayangin yung tubig para malinis na tong cage. Pero at the same time nga, ang advantage na madali, no? Hindi ka mahirapang magkuskus ng yung cage. Ito kahit nakatayo ka lang, papasiritan mo lang hanggang sa malinis and then okay na, good to go. After natin na maglinis nito, ipapakita ko ulit sa inyo yung actual dimension. Magsusukat-sukat ulit tayo ng mga dimensions nito para at least yung mga beginners, meron silang idea kung ano ba yung eksaktong sukat, ano ba yung kailangan nilang gamitin na bakal sa pagbuo ng sarili nilang cage. Ito namang cage, napakatagal naman ito bago ma-disintegrate or bago siya tuluyang masira kasi bakal ito, no? So bakal, kapag ganyan, mas matagal yung lifespan. Yun nga lang, kailangan mo siyang i-maintain bago mo siya kabitan ng screen. Pag nabuo mo na yung cage, ang gawin nyo, pinturahan nyo na agad. Double coat nyo na yung pintura nyo para long lasting yung effect ng pintura sa inyong cage. Kaya dito parang 2 years na to. So konti pa lang yung nagiging kalawang niya. Hindi dahil maganda yung bakal, kundi dahil mas iningatan natin, no? Mas nilagyan natin yung protection na inilagay natin dun sa ating quail cage. So yun yung pinaka the best na pwede nyo gawin kapag nag-start kayong bumuo na ng sarili yung cage. So ito, nakapaglinis na tayo ng cage. So ipapasok na lang yung iba dito. And then sukatin natin. So, idea lang no para dun sa mga bago pa lang na mag-start ng pagpupugo. So, ito po ang haba nito is ayan, so siya ay 10 feet. So, 10 feet po yung ating quail cage. Yan yung haba niya. So, 9 and then ito yung pa 10 feet. Ayan, so 10 feet po yung pinakahaba nung ating quail cage. And then, kung titingnan po natin yung lapad lang mismo ng ating cage, siya po ay 2 feet. Ayan. So 2 feet lang siya plus yung ating egg catcher. Ayan, yung egg catcher nga natin actually wala pa siyang 1 foot. So pero mas maganda kung nasa 1 foot yung mismong egg catcher natin. So ilagay niyo na siya sa 1 foot. So technically ang sukat ng cage na to is 10 feet by 3 feet kapag isinama natin yung ating egg catcher. So yun yung first na dapat nyong malaman sa pagbuo ng quail cage na to. And then yung front niya, since naka-elevate yung ating quail cage, yung harap niya, siya ay nasa 20 centimeters. So 20 centimeters yung taas, and then sukatin natin yung likod. Yung kanyang likod naman ay 15. So 15 centimeters yung likod. So 20 yung taas and then 15 yung likod. So ibig sabihin naka-elevate siya ng
nasa 5 centimeters. So yun yung magiging itsura nung cage nyo. Maliit yung likod and then malaki yung harap. So yung sukat po o yung butas, no? Yung butas ng mismo nating butas para sa egg catcher, siya po ay ano ba to? 3. Ayan, so 3 centimeters siya. 1, 2, 3. So 3 centimeters po yung mismong butas ng egg catcher para po sakto lang na makalusot yung ating mga itlog and at the same time po hindi po makakalabas yung ating mga alagang pugo. And para naman po sa screen, yung screen po na nasa ibabaw nito, ito pong aking hinahawakan, pati po yung screen ng egg catcher and then screen po dito sa loob mismo ng ating cage. Ayan po ay half inch po ang butas niyan. Hindi naman po kailangan na 1 inch kasi baka lumusot naman yung itlog ng pugo kapag 1 inch po yung butas ng ating screen. So half inch lang po, pati yung gilid. And then, ang gagawin nyo lang po ng 1 inch na butas, itong harapan po at yung likod. Bakit? Kasi ang purpose po niyan is para mailusot din ng mga pugo yung kanilang ulo. So dito nakapatong yung ating patukaan. So ganito po ang magiging itsura niyan. Ayan. So hindi pa natin nalilinisan yung ating patukaan. So ganyan pong magiging itsura. Ipapatong nyo yung inyong patukaan and then 1 inch po yung butas kunwari ng ating harap. So makakalusot po yung ulo ng mga pugo para po sila ay makatuka dito sa ating patukaan. At the same time, ganun rin po doon sa likod. So lalagyan nyo rin siya ng 1 inch na butas and then yung 1 inch na butas na po yun, doon din po nila ilulusot yung kanilang ulo para naman po sila ay makakainom. So hindi pa natin nalilinisan itong ating Actually ito po ay metal stud kung tawagin, nabibili po sa hardware. Kung di po ako nagkakamali, ito po ay around 110 pesos to 150 pesos. Depende po yan sa hardware. So yun po yung presyo 2 years ago. So hindi ko po alam ngayon. Okay? So and then, para naman po sa sukat ng ating bakal, so ito pong main frame po ng ating quail cage. Ito po ay may sukat na 10 mm. 10 millimeters po yung laki ng bakal. And then, yung lahat po ng support niya is 8 or 9 mm. So, bihira na yata po yung 8. So, 9 mm na po yung sunod. Or standard na 8 mm kung meron kayong mabibili. So, yan lang po yung mga bakal na nakalagay dun sa ating quail cage. Pero kung nahihirapan kayo na maghanap pa ng 8 mm, pwede naman po lahat ay 10 mm. Yun nga lang, ang disadvantage nun is magiging mas mahal yung cost ninyo to produce your own cage, to build your own cage. Mas magiging mas mataas yung presyo kasi nga mas malaki yung bakal na gagamitin nyo. And huwag nyo pong kakalimutan na maglagay po ng steel matting. Aside po dun sa net na nakalagay dito, itong matting na to, itong plastic screen, meron po yung steel matting. So it supports po and holds the pressure dun sa pag-apak ng mga pugo. Okay lang siguro kung isang piraso, pero kung 100 po yung nakalagay dito, so magiging mas mabigat po yun, magkukos po ng paglundo sa ating mga cage. So lulubog po siya, kaya mas maigi po na meron tayong steel matting kapag bubuo po tayo ng quail cage. Ang meron lang po sa part po ng aking cage ng steel matting is yung mismo pong loob ng quail cage. Ito pong egg catcher ay hindi na po namin nilalagyan ng steel matting. Since once na nakagulong naman na po yung itlog, kaya naman na pong suportahan ng plastic screen yung bigat ng mga itlog ng pugo. Kasi mas magaan lang naman po yun versus dun sa bigat ng mga pugo na mismong nandito po sa loob ng ating quail cage. So, ayun nga po, sabi ko sa inyo, ito ay 3 feet. So 2 feet po yung mismong cage plus 1 foot na egg catcher. And then, ang haba nito is mula po dito sa edge na to, left to right, ang haba po niya is 10 feet or almost 3 meters. So, and then, ang agwat naman po niyan dito po sa ilalim ng ating
pinakasaluhan ng ipot. So sa harap po, mas maliit. Kasi doon naman sa likod yung mas malaki. So ito po ay nasa, ayan, so 10 centimeters po siya. 10 centimeters po dito. Since kayo naman po ay maglilinis ng ipot, hindi sa harap, laging sa likod po, kaya sa likod naman siya mas malaki. Ayan, siya naman po ay 15. So 15 centimeters naman po yung ilalim dito sa likod. And then yung sa ilalim naman po sa harap ay 10 centimeters. So uulit-ulitin nyo lang po yan. Hindi natin kailangan sukatin yung buong cage. Uulit-ulitin nyo lang po yan hanggang sa makabuo kayo ng 5 layer ng inyong quail cage. So 1 layer, 2 layer, so on and so forth hanggang makalima po kayo. Pero hindi naman po standard na kailangan 5. Kung gusto niyo po na mas mataas yung paa ng inyong pugo, huwag niyo nang lagyan tong layer na to. Pero nasa sa inyo po 'yun. Pwede pong 4 layers lang inyong cage, pwede naman pong 5 layers din. And yun naman pong painuman namin ng aming mga pugo, ang gamit po namin na PVC pipe. Pwede po yung kulay itim, pwede po yung kulay orange. Kung may kulay blue, mas maganda. It indicates na yun ay tubig, blue. So, ang gamit po namin doon is 4 inches po. 4 inches po na PVC pipe. Hatiin nyo lang siya sa gitna. Pag nahati nyo po sa gitna, takpan nyo yung dalawang dulo and then pwede nyo na po siyang gamitin. Yun na po yung mismong painuman ng inyong mga pugo. Pero kung nagtitipid kayo, sa unang panahon po, gumagamit po sila ng kawayan. So, bibiyakin nyo lang yung kawayan sa dalawa. Make sure nyo na yung dalawang dulo is may takip. And yun na, pwede nyo na po siyang gamitin as painuman sa inyong mga alagang pugo. So ayun, kung meron pa kayong question about dito sa ating quail cage, kung meron man akong hindi na isama sa inyong question, or hindi ko nasagot sa inyong question, please mag-comment kayo. And then add ko na rin itong tubo na to. Kita ba dyan? Hindi ko sure kung kita dyan yung tubo eh. Ayan, kita naman. So yung tubo na ito din po ay 1/2 inch GI na pipe naman yung gamit dito. Dito natin ilulusot naman yung paa, yung sunod na magiging cage dito sa ibabaw. And then it protects po yung sunod na cage para hindi siya mahulog. Mas mahirap po kung nakapatong lang yan dyan. Pag gumalaw or nasagi, mas matutumba siya. Kaya po meron siya dapat ganitong klase ng pipe para dito po ilulusot. Dito po ilulusot yung mga paa nung cage na ilalagay naman natin sa ibabaw. So, ayun nga guys. So kung natutuwa kayo sa mga ganitong klase ng videos and gusto niyo pang mas matuto pa ng mas madami pa about quail farming or sa pag-aalaga ng mga pugo, kung paano ba kayo mag-start. So once again guys, hindi ko kayo in-encourage na ito yung gawin yung business. Kasi nga sabi ko sa inyo, meron tong risk. Laging may risk yung pagbe-business natin. Pero if natutuwa nga kayo or na gusto niyo matuto, please guys, mag-subscribe kayo sa ating channel para lagi kayong una sa mga videos na ipinopost ni Kuya Ace. So, once again guys, itong inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas or Quail Farming TV. Huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.